Sa gilid ng alingas-ngas ng EDSA, sa isang pabrika ng plastik sa Quezon City, naroroon si Alma. 30 taong gulang, solong anak, at pinaniniwala ang nasa panahon na siya ay dapat nag-aasikaso ng sariling pamilya. Ngunit ang buhay niya ay isang tila paulit-ulit na tugtog. Gigising sa madaling araw, sasakay ng jeep, magtatrabaho at uuwi ng pagod. Hindi niya inaasahan na isang gabi, sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, magbabago ang lahat. Isang gabing puno ng alimuom, habang pauwi si Alma, napansin niya ang isang anino sa likod ng abandonadong lote malapit sa pabrika. Isang halakhak, malalim, mahaba at nakakatakot ang pumuno sa katahimikan. Nagmamadali siyang lumakad, ngunit tila may humihila sa kanya pabalik. Alma! Isang tinig na tila mula sa malayo ang tumawag sa kanya. Nilingon niya ito, ngunit walang tao. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib at ang lamig ng hangin sa paligid. Hindi niya namalayang bumukas ang pinto ng isang maliit na kubo na noon ay hindi niya napansin. Sa loob nito ay naroroon ng isang matandang babae. Nakasuot ng kupas na barotsaya, ang mga matay tila nakakita ng higit sa karaniwan. Pumasok ka, iha. Ani ng matanda, sabay ngiti na nagpalabas ng kanyang iilang ngipin. May misyon kang dapat gampanan. Hindi alam ni Alma kung bakit siya pumasok. Ngunit sa sandaling nasa loob na siya, parang ibang mundo ang kanyang napasukan. Ang loob ng kubo'y mas malaki kaysa sa inaasahan. Puno ng mga lumang libro, halaman at ala-alang tila nagmula pa sa panahon ng mga Kastila. Ako si Lola Gunding, sabi ng matanda. Ikaw ang pinili ng mga ninuno. Pinili? Para saan? Tanong ni Alma, nanlalaki ang mga mata. Ang bungis-ngis, sagot ng matanda, kasabay ng isang buntong hininga. Nagising siya mula sa mahabang pagkatulog. Nasa Orion siya, ngunit ang kaluluwa'y nakarating na dito sa Maynila. Kailangan siyang ibalik bago siya makapinsala. Hindi makapaniwala si Alma. Isang halimaw sa kanyang kwento? Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa kanya ang naniniwala. Parang may koneksyon ang bawat sinabi ng matanda sa mga panaginip niyang puno ng madidilim na kagubatan at kakaibang nilalang. Paano ko ito magagawa? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang lakas mo'y nasa iyong puso, tugon ni Lola Gunding. Hindi mo kailangan mag-isa. Magtiwala ka sa sarili mo. Kinabukasan, sinimula ni Alma ang kanyang kakaibang misyon. Bumalik siya sa abandonadong lote at doon niya nakita ang isang portal na nagliliyab sa liwanag na berde. Tumawid siya rito at natagpuan ang sarili sa isang mundo na mga puno't halaman na tila umiiyak. Ang hangin ay puno ng halakhak ng bungisngis. Ang halimaw ay tila higante. Ang kanyang nag-iisang mata ay kumikislap at ang kanyang bungisngis ay umaalingaw-ngaw. Nagbibigay ng takot sa lahat ng nilalang sa paligid. Ngunit sa kabila ng kanyang anyo, may lungkot sa kanyang tawa. Isang uri ng pag-iisa na agad naramdaman ni Alma. Sino ka, maliit na tao? Tanong ng bungisngis habang nakatitig sa kanya. Ako si Alma, sagot niya. Pilit na pinatatag ang boses. Nandito ako para tulungan kang makabalik sa iyong tahanan. Tahanan? Anang bungisngis, tila nalilito. Matagal na akong hindi tinatanggap sa aking tahanan. Ang mundo ng tao ay hindi para sa akin. Sa pag-uusap nila, napagtanto ni Alma na ang bungisngis ay hindi isang halimaw na nais manakit. Siya'y isang nilalang na naguguluhan, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mundo, ng kagubatan na unti-unting nawala dahil sa pag-usbong ng modernong Maynila. Ngunit hindi mo dapat sirain ang mundo ng tao, paliwanag ni Alma. Maaari pa nating mahanap ang balanse. Isang daan pabalik sa kapayapaan. Sa tulong ng kanyang lakas ng loob at habag,
Nakumbinsi ni Alma ang bungisngis na sumama sa kanya pabalik sa portal. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay. Kinailangan nilang harapin ang mga nilalang mula sa paralel na mundo. Bawat isa ay sumasalamin sa mga takot at pangarap ng tao. Nang sa wakas ay makarating sila sa portal, sinubukan ni Alma na ipaliwanag kay bungisngis ang halaga ng pagpapaalam sa nakaraan at pagtanggap sa bagong mundo. Hindi kailangang mawala ang lahat ng alaala mo, aniya. Maaari mo pa rin silang dalhin kahit saan ka mapunta. Nang tumawid sila sa portal, ang abandonadong lote ay nagbago. Ang mga lumang pader ay napuno ng berde at asul na liwanag, at sa gitna nito ay naglaho ang bungisngis, kasama ang kanyang nakaaantig na halakhak. Umuwi si Alma na may bagong pananaw sa buhay. Napagtanto niyang hindi lamang ang bungisngis ang nangangailangan ng pagtanggap. Siya rin. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan niyang harapin ang kanyang mundo, ang tunay at ang mahiwaga, ng may tapang at puso.